Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bagong issue patungkol po dito kay Pastor Kibuloy, yung inihingi daw ng Amerika na i-extradite na po si Pastor Kibuloy dahil meron tayong extradition treaty with Amerika. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, ganito mga kababayan, una sa lahat, kailangan natin maunawaan kung ano ba itong extradition, ano ba ang ibig sabihin yan. Pangalawa, yung dahilan kung bakit gustong i-extradite agad-agad si Pastor. At pangatlo, yung timing. Napaka-importante po niyan kasi alam niyo naman mga kababayan, sa Pilipinas ngayon, napakaraming isyong pampolitika. At hindi lang pampolitika, maging ang ating mga kababayan ay hirap na sa buhay at talaga nga namang kaliwat kanan ang nangyayari na kung saan lumalabas ang kapalpakan ng gobyerno. Kaya pag-uusapan natin ngayon yan. Alam niyo kasi ganito yan. Unahin natin yung ano ba ibig sabihin ng extradition o extradite o ano ba ibig sabihin ng extradition treaty ng Pilipinas sa Amerika? Alam nyo, to be clear, we have to go back to the law. Kailangan yung batas ang ating pag-usapan dito. Kasi napaka-importante na itong extradition ay maunawaan natin. At yan po ay kinlaro mismo ng Supreme Court. Ngayong 2025, naglabas po sila last year pala, sorry, 2026 na pala ngayon. Naglabas po sila ng pamantayan tungkol po dito sa extradition treaty natin sa ibang bansa. Hindi ito particular kay Pastor Kibuloy o kay Pangulong Duterte, pero ito po ay guidelines. Kasi sabi nga nung iba nung nilabas daw ito, dahil nga po doon sa mga question patungkol kay Pangulong Duterte sa ICC. Although hindi naman po extradition ang ginawa kay Pangulong Duterte. Kidnapping po ang ginawa kay Pangulong Duterte. At hindi na makailam ang Supreme Court doon dahil na andun na po. Wala na po sa jurisdiction natin. Magmumukha lang tayong incompetent kung maglabas pa ang Supreme Court. Kasi hindi naman natin mababawi. Pero gayon pa man, naglabas po ang Supreme Court, malamang sa malamang, ay para siguro sa mga susunod na pangyayari. Tulad na nga po nitong ginagawa ng administrasyon through the help of the US kay Pastor Kibuloy. Okay? Unahin po natin kasi nandito po yan dun sa kanilang rules on extradition proceedings ng Supreme Court. Ano ba ang extradition? Ito yung pagpapadala ng isang tao sa Pilipinas sa ibang bansa na humihiling sa kanya upang litisin at ipatupad ang sentensya laban sa kanya. Pero ito malinaw. Itong extradition na ito ay number 1. Mismong Supreme Court ang nagsabi ng rules on extradition proceedings ng Supreme Court. Ano sabi? Hindi ito criminal trial. Ibig sabihin, hindi hinahatulan ng Philippine Court na kung guilty o innocent ang tao. Ano ibig sabihin po nun? Hindi porket na extradite, guilty na si Pastor. Linawin natin yan Kasi yung iba dyan, alam mo naman, mapanghusga, mga katulad nila Ontiveros at saka nung iba pang mga irrelevant politician, yung mga galit na galit sa mga Duterte. Mamaya i-explain natin kung bakit yung galit nila kay Duterte umaapaw kay Pastor Kibuloy. Okay? Ano natin yan? Ipapaliwanag natin yan. Pero malinaw po dito sa rules on extradition proceedings ng Supreme Court, hindi ibig sabihin kung naipadala si Pastor doon ay guilty na po siya. Tinitingnan lang ng korte kung legal at pasok sa batas ang treaty extradition request. Okay? Dapat yung krimen pareho doon sa krimen sa Amerika at saka dito. Ibig sabihin, kung ang kanilang ikinakaso ay meron din dito. Ibig sabihin, parehong crime yung kaso na yan. Hindi ka pwedeng may batas sila doon na doon lang yung applicable yung batas dito sa Pilipinas, hindi. Hindi pwede yun, dapat pareho. Since yun yung kinakaso nila, parehong-pareho. Alam mo naman, ginaya ng Pilipinas yung... Sa totoo lang po, dismiss na sa Pilipinas yung kaso ni Pastor dati. Kaya lahat ito, scripted to Bakit? Dismiss na po yung kaso ni Pastor dati, matagal na sa Pilipinas. Bakit kinasuhan ng bago? Because of this. Okay, because of this. Para, alam mo yun, para may dahilan. I-extradite talaga. At syempre, sa pananaw ng mga Pilipino, kasi remember, sa Pilipinas, ang mas importante sa gobyerno ay yung
pananaw o yung optics, hindi talaga yung batas. Kaalam mo yun, matagal na ho yung kaso ni Pastor doon sa Amerika. As a matter of fact, ito, factual po tayo ha, yung mga kasamahan ni Pastor sa Amerika na kinasuhan din ay dismiss na po. Bali, ang iniwan na lang yung kay Pastor. At alam mo, sabi nga ano ba yung mga kaso doon? Human trafficking. Kasi nga, nagpapadala ng misyonaryo ang ito pong KOJC sa ibang bansa. Dahil namamayagpag sila doon, talaga namang napakarami nilang membro doon, may mga naiinggit. Kasi paano naging mali ang magpadala ng misyonaryo? So sinasabi nila na kesyo daw human trafficking kasi nagtatrabaho o whatsoever. Alam mo, kasama kasi sa training ng KOJC yan, yung nagtatrabaho sila. Part ng mga training nila po yan bilang isang servant. Sabihin, alam mo kasi, yan ang hindi maintindihan ng mga taong makamundo. Sa totoo lang po, yung mga worldly, bakit hindi nila maintindihan? Halimbawa, ako po, dati rin po akong nag-serve sa church. Ano pa lang po ako nito high school. Kung titingnan mo, parang ano yun parang child labor, di ba? Parang sapilitang pagtatrabaho. Kung titingnan mo pero voluntary po yun Gusto mo magsilbi sa church. Naging technician ako, naging sound engineer ako, naging worker ako. Maaari mong tingnan ng masama yun kung makamundo yung isip mo. Kaya baka komunista yung isip mo. Yan ang hiling ng mga makakaliwa Kunwari may pa-child labor pa sila. Dito, since pinadadala, human trafficking ang dating, di ba? Pero actually, dahil as a worker, that particular church, yung sa akin, hindi ko kinukonsider as work yun. Although it's tawag sa amin on worker, pero hindi ko, voluntary yun. Because I want to serve God at that time in the church. Ganon din po ang nangyayari dito. Kaya lang, ang instance dito, mula sa Pilipinas, pinapadala dun. Sa totoo lang po, ako nga, pumunta ako ng Amerika Nagkaroon po kami ng, kasama ko po yung youth pastor namin noon Nagkasama ko po yung mga ministro, mga worker doon sa Amerika. And in-encourage nga nila ako na mag-stay na lang doon. Kung may plano ako mag-stay, maging worker na lang ako doon. Sabi ko, yun pala human trafficking na. Kung sakaling nag-stay ako doon, baka nakasuhan pa yung pastor namin doon ng human trafficking, di ba? I mean, ganun po kasi ang nangyayari. Yung mga iba pang mga kaso na gawa-gawa sa Amerika, tulad nung kesyo, ano ba mga kinaso sa kanya? Yung sa issue ng panggagahasa. Alam mo, pag titingnan nyo yung detail ng kaso, isipin nyo bakit hanggang ngayon hindi matuloy-tuloy yung kaso doon? Hindi umaandar. Alam nyo kung bakit? Kasi napakahina po. Napakahina po ng mga, mantakin mo yung magkakaso sa kanya. Kinasuhan siya ni rape, siya. Pero, naka-stay siya sa ibang bansa. Nagigets nyo? Noong time na yon wala siya doon sa lugar na yon At meron ng pinresentang mga proof, like, mga tatak sa passport. Ibig sabihin, sablay talaga yung kaso. Pero, kasi kung sablay, bakit pinapa-extradite ngayon? Yan ang pag-uusapan natin dahil, alam nyo, meron tong kinaugnayan sa 2028 na election. Kasi kung makikita nyo nga, basahin ko lang sa inyo Napaka-importante dito basahin ko. Yung comment ni Ontiveros. Grabe po yung comment ni Ontiveros na kung saan talagang doon nahuli sa sarili niyang bibig. Sabi nga, ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Yun po ang nangyari sa kanya. Sa kanya na po mismo nanggaling yung dahilan kung bakit ina-extradite si pastor. Sabi ko nga, ang tanga-tanga talaga. Ito Ontiveros talaga mahina utak, Grabe. Sagad sa kabubuhan tong babaeng to. May asawa ba to? O baka naman, to? Ay! Side chick. Ako nagtatanong lang, Hindi ko ako nanguhusga. Kasi walang papatol dito na asawahin. Sa tingin ko lang, Hindi ako sure. Ako hindi ko papatulan to. Kasi alam mo yun, sabi nga nila the sexiest organ of a person. Alam nyo kung ano? I-google ninyo. Ang sexiest organ of a person, it's not that private organ, hindi. It's the brain. Yan ang pinaka nakaka-attract sa lahat.
Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit magtatagal ang isang relationship. At yan din ang dahilan kung bakit naghihiwalay minsan ng magjojowa at mag-aasawa. Bakit? Yung mindset. Marami dyan mga kababaihan. Hindi nila matagalan yung jowa nila lalaki. Kasi anong mindset? Hambay sa bahay. Ikaw pa ang bibili ng motor para sa kanila. Ibig sabihin, yung mindset talagang wala. Walang pangarap sa buhay. Pangit, bobo pa, ugaling ano pa. Paano pa kaya ito si Ontiveros? Mantakin mo ha. Ito sinabi niya. It's about time for Apollo Kibuloy to extradite to the United States of America. He trafficked women and girls from around the world. Justice demands that he answer for these crimes in the very place he committed them. Mantakin mo. Tingnan mo to ha. Akusahan ka na tinraffic mo daw buong mga babae sa iba't ibang bansa. Alam mo, personally, kami po, na-meet po namin sa iba't ibang bansa ang mga membro ng KOJC. Wala sa kanila ang hindi happy, wala sa kanila ang bubulong sa amin ng, Banat Boy, tulungan mo kami dito, kami dito, ginagawa kaming slave. Walang ganun. Ito honest ha. I mean, again, hindi po ako membro ng KOJC. And I'm very particular, very, very particular with doctrines. I'm telling you, may pagka-Berean ng datingan ko eh. Hindi nyo alam, i-google ninyo, nasa Biblia po yung Berean Christian. Ganun po ako. Hindi ako yung tanggap ng tanggap. At hindi rin ako yung porket nasa loob ako ng SMNI, porket kakilala natin si Pastor, aanhin ko na lang, sisip-sip na lang ako. Hindi ko po ugali yun. Hindi ko po talaga ugali. Ako po, magtatrabaho ako dahil bilang anchor ng SMNI. Pero pag may nakita akong mali, maniwala kayo sa akin, ako ang unang-unang aalis sa SMNI. Pero wala po kasi. Alam mo yun, sabi ko nga, maamoy ko lang ng kaperaso na merong human trafficking dito sa grupo na to o merong abuse. Maniwala kayo sa akin, hindi nyo ako mapapatahimik. Ako mismo, babanat dito sa grupo na to. Wala po eh. Kahit saan na po kami pumunta, na-meet ko na po ang karamihan ng mga membro ng KOJC sa ibang bansa. Kahit kayo, i-meet ninyo yung mga membro ng KOJC sa ibang bansa. I challenge you. Pag may nasilip kayo at may nagbulong sa inyo, inaabuso kami dito, sabihin nyo sa akin. Pero wala po. Maniwala kayo sa hindi. Talagang wala. And they are very happy. They miss Pastor Kibuloy. Alam mo, pag nakakausap ko sila, naiiyak sila. Alam mo yun, naiinggit sila sa amin dahil, yung magandang inggit hindi yung pangit na inggit. Yung magandang inggit dahil sa nandito kami sa Pilipinas, maaari kaming dumalaw, maaari kaming ma-update ng mga kasamahan nila. Ibig sabihin, nandito kami. Sila wala silang magawa. They were called. Kasi meron tayong tinatawag na calling eh. Again, hindi na naman po alam ng iba ito. Meron po tayong tinatawag na calling. Minsan may mga calling na evangelist, missionary, worker, pastor, di ba? Nakasulat po yun sa Biblia eh. The body of Christ is composed of different parts. So may kanya-kanya tayong calling. And it doesn't mean you're a pastor, you're the greater, or you're the greatest on that community or that church. Walang ganun. We are one body. We need to function. Hindi pwedeng sabihin ni kamay na, hindi, mas importante ako kaysa sa paa. Mas importante ako kaysa sa mata. Hindi pwedeng ganun. At sila yung panawagan nila na nandun sa ibang bansa, they have to follow to God. Because it's their calling. Sabi nga, the safest place on earth is in the center of will of God. Alam niyo po ba yun? Ibig sabihin, pag umalis ka dyan, maninibig ka, anong tawag? Kalimutan ko na kung sino yung, mahina memory ko, mababalyena ka, kakainin ka ng balyena kasi hindi ka sumunod sa panawagan mo. Di ba? Ganun po yun. And yet, pag kinausap ko sila sa ibang bansa, sa Europa, sa Japan, sa Amerika, napunta na po namin na-meet na po namin naiiyak sila. Ganon nila kamahal si Pastor. Nasasabihin, human trafficking. Kalokohan talaga eh. Sa mismong sa loob na lang ng SMNI. Pagka nakikita nila si Pastor na kasi, alam mo, pag mabait ka, eto sa totoo lang kung mabait ka, mahal ka talaga ng tao. Alam mo yun, kung mabait ka, hindi mo kailangan puwersahin, pero talagang mamahalin ka ng tao. Pero, again, pag mabait ka, marami talaga ang maiinggit. Maraming maiinggit dahil bakit ka sinusunod ng tao, bakit ka dumadami, and in history, maraming ganyan. Diba? Sa Old Testament, yung magkapatid,
Kasi instead na yung isa ang binigyan nung parang pamana na firstborn, na inggit, pinatay nung nag-away sila. Diba? Meron niya pa nga, pinatay. Iba-iba yan. Marami yung sa Biblia yan, pag naiinggit. O, kay Joseph mismo. Diba? Una, parang inilibing ng buhay, pero buti hindi nila tinakpan ng lupa. Tapos eventually, ibinenta na lang bilang slaves. Ganun talaga eh. Pagka mabait ka at pinaburang ka ng Diyos, at parang yung favor ng Lord, laging nasa iyo, alam mo yun, medyo maiinis ang ibang tao sa'yo. Because we are living in a worldly world. Hindi lang sa Pilipinas. Hindi nyo ba napansin? Ito para lang sa kunawaan natin, mas maintindihan natin bakit nangyayari ito kay Pastor. I'm not saying Pastor is the Savior. No, I'm not saying that. I mean, I'm not saying, for me for my belief, I'm not saying only the people in KOJC will be saved. That's not my point. Hindi yan ang punto ko. Whoever believes in the Lord Jesus Christ will be saved. No matter what religion you are, as long as you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. Then po, punto ko po yan. Bakit po? Kasi, kung mapapansin ninyo, ito observation ko. Kung bakit umaangat ang KOJC kahit wala si Pastor, tuloy at mas dumadami pa yung nababaptismuhan nila. It's because God is moving. God is moving in changing lives. Baka sabi, alam mo naman yung ibang mapanghusgang mga Christian, ganito Hindi, kami lang ang tama. Maraming ganyang Christian. Maraming dati kong kinabilangan. Medyo may pagkaganon. Pagka dito lang, kami lang ang tama. Separatist ang tawag dun. Kami lang ang tama. Kami lang. Wala nang iba. Ang ibang church, mga baby Christian yan. Mga immature Christian yan. Maraming ganon Totoo lang, maraming ganong Pero hindi po Alam nyo po, kahit po mismo dun sa panahon ni Apostle Paul, di ba, tinanong siya, uy, may mga, doon, may mga, si Paul ba yun? Si Lord, nakalimutan ko na, Lord. Pasensya na, medyo, nakakalimutan ko na. Tinanong, nasa Biblia po yan na merong doon na nagpipreach about Christ, pero sablay, parang ganon. Parang medyo may problema. Ang sagot po ng Biblia, hayaan mo na kung ano yung motive nila. Ang importante, ma-preach si Christ. So what do I mean? Salvation is not exclusive. It is for everyone who believes in the Lord Jesus Christ. Yes, hindi perfecto ang KOJC. No church is perfect. Kaya maraming umaalis sa church because they're finding for the perfect church. There's no such thing as perfect church. Why? Because church is full of imperfect people. And the only perfect one is the Lord. So yung nangyari kay Pastor Kibuloy, na nagsisend siya ng mga missionary, iniisip na may abuse. Kasi sa Amerika, take note. Sa Amerika, para siraan ng isang organisasyon o isang tao, sisirain nila ang reputation. Ganyan gumalaw ang propaganda ng Amerika. And para masira nila ang reputasyon ng tao, alam niyo ba kung anong gagawin? Number 1 nilang gagawin, yung issue ng abuse of women, abuse of children. Marami na pong na-frame up ng ganyan sa Amerika. Even the NBA players. Alam nyo ba dati, na ko to sa isang documentary, dati malaya ang mga NBA players pag dumadalaw sila sa ibang state. Ngayon, hindi na. Bantay, sarado na sila ng security. Bakit? Kasi marami hong nagpapanggap, nagpa-party, di ba? Yung nagpa-party yung after laro. Nanalo, nagpa-party sila after party. Maraming nangaakit dun sa mga NBA players. Tapos, sasama sa mga hotel. Tapos bigla magde-declare ng rape. Tapos anong gagawin? Maniningil ng pera. Syempre ikaw, ayaw mo masira yung reputasyon mo. Kasi yun kahit naman may alam mo yun, talagang paid worker yun. Hindi ko sinasabing ganito yung nangyari kay Pastor Pero kahit paid worker yun, sisirain lang yung reputasyon mo kasi nga, para perahan ka. Dito, in instance naman dito, wala. As in, walang nangyari, pero gustong sirain si Pastor for whatever reason, gano'n ang ginawa. Pero imagine niyo ang justice system sa Amerika mabilis. Ang tagal na ng kaso ni Pastor Jan, bakit walang nangyayari? Bakit hindi tuloy-tuloy? Hindi dahil sa wala si Pastor. Pwede nilang usigin si Pastor. Pwede nilang i-declare na guilty si Pastor sa Amerika. Tapos, mas malakas yun na extradition case pag nag-request sila. Mas malakas yun kasi guilty na dito Pero bakit hindi tinuloy-tuloy?
mahina po kasi yung kaso. Bakit na-dismiss yung mga kaso ng mga kasamahan? Kasi po, mahina yung kaso. Ganun po ang nangyayari dito kay Pastor Kibuloy. Ngayon, tanong ng iba, bakit nangyayari ito ngayon? Marami hong dahilan kung bakit nangyayari. Mismong si Bobong Ontiveros na ang nagsabi. Sa sarili niyang bibig, talagang lumabas. Sabi ko, tanga talaga nitong babaeng to. Apakatanga. Sabi niya dito, wala na siyang dapat maitirang kahit katiting na impluensya dito sa Pilipinas. His continued presence in this country will still embroider his followers to harass the very survivor who found the courage to speak against him. Influence. That's the main reason why Pastor Kibuloy is being requested na ma-extract ng Amerika. Because of his influence to people. Nakita niyo yung nangyari noong 2025 campaign? The nationwide, ang tindi ng kanyang campaign. Siya lang ang merong simultaneous nationwide campaign. The rest, kung yung ibang mga senatorable ng mga Duterte, dito lang sila sa lugar na to, dito lang sila sa lugar na to, hindi kay Pastor nationwide. As in, may mga taong nagsasalita sa lahat ng lugar tapos pinapalabas sa television. Nakita niyo naman yun, di ba? Sa tindi ng technology at kakayanan ng KOJC at ng SMNI, they're trying to bring down Pastor. Akala kasi nila, hihina ang SMNI, hihina ang KOJC pag nawala na talaga totally sa Pilipinas. Reason? Si Bobong Ontiveros na mismo nagsabi. Ano? Dahil sa impluensya ni Pastor. Not just to the people, not just to his church, pati sa tulong na magagawa niya kay VP Sara Duterte. Alam mo, yan ang ginagawa ng administrasyon ngayon. Sandali, banat bay. Di ba Amerikano humihingi ng extradition? Remember, ganun ng Amerika at Pilipinas ngayon. Hindi nga natin alam. Baka isa ito sa mga hiniling ng gobyerno ng Pilipinas. Kapalit ng Paxilica ay si Pastor. Remember, that's how influential and wealthy is the Church of KOJC. Kasi nga, they have this kingdom, ang tinatawag nilang parang kingdom wealth o sama-samang pinagsasama-samang pera ng kanilang church. Talagang mayaman ang hindi lang mayamang sa Panginoon, mayaman talaga pagdating sa kasi lahat po sila They are united to bring their financial kita for the church to run. And it's not illegal. As a matter of fact, that's what the apostles did. Naalala nyo? Di ba? Lagi ko to kinikwento. Sa Acts po yan. Ang mga Christian nun, communal ang kanila. Ito yung tinatawag ni Robin na Christian communism Bakit? Common. Ito yung first ideology na binaboy ng mga makakaliwa. Binaboy ng mga komunista. Meron din sa Muslim ito Kinikwento nga ni Senator Robin Ito yung pinagsama-samang pera for one cause. This particular thing is church. Meron yan sa Acts. Makikita ninyo. As a matter of fact, yung isang ang hindi nagbigay, hindi po siya nagnakaw, yung mag-asawa na hindi tama yung binigay nila. Hindi po nila ninakaw yun, Hindi lang tama yung kanilang pera nila yun, pinagtrabahuhan nila yun. Pero hindi nila binigay ng tama. Ibig sabihin, binawasan nila. On the spot, namatay. And who did that? It is not the apostle who killed them. It was the Spirit of God. Bakit nangyari yun? Ibig sabihin, hindi po ito illegal. That's why, ganyang katindi ang impluensya. Imagine niyo ito, hindi naman sa sa ibang, pagkukompare sa ibang mga church. Ang KOJC, it's not bigger than the other churches. Ito, aminin na natin yan. Marami sila, million sila. Pero mas marami pang mga church na mas malalaki. Pero bakit parang mas mayaman ang church ng KOJC? Because of that kind of principle. I don't know with the other church if they are applying yung sama-samang pera para ang church ay mabuhay. Sabihin, kasi yung ibang church, they only live because of the tithes. Kaya yung iba nire-require yung tithes sa iba't ibang church. Ito hindi. Parang lahat sila nagbibigay hindi more than their tithes. So anong ibig ko lang sabihin po mga kababayan? Simple lang, ladies and gentlemen. Yung impluensya ni Pastor for 2028 election kay VP Sara Duterte is a big thing. Talagang mangangamote sila na ang lakas-lakas na ni VP Sara Duterte, tutulungan pa ng isang malakas na
na team. Yes, there are other churches bigger than the KOJC, pero pag ang KOJC sumuporta at tumodo pagdating sa kampanya, talagang todo. And napatunayan yan noong panahon nung kay PRRD. Sa totoo lang po, marami ang hindi unawa no, na napakalaki ng parte ni Pastor at ng buong KOJC sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte. Ilang eroplano ng KOJC, ilang helicopter, ilang bus. Lahat po yan pinagamit noon kay PRRD. And because of that, alam nila na yan ang maaaring makatulong kay VP Sara Duterte sa 2028. Remember, tinanggalan nila ng budget si VP Sara Duterte. Remember, si VP Sara Duterte has to hire lawyers in The Hague para lang matulungan ng kanyang ama. Remember, they have to go. Not only VP Sara Duterte, the entire family, they have to keep going back to The Hague. Mga kababayan, di naman po sila pupunta doon na mag-isa lang. Especially VP Sara Duterte. May entourage yan. Oh, minimal lang yung entourage, pero meron pa rin yung sabi, dalawa nga lang, tatlo kayo, bigat na eh. Kaya nga ako nakaka-travel eh. Yung iba kong mga kasamahan, di ba? O si Coach Oli, hindi maka-travel palagi dahil, syempre, may pamilya. Mahirap talaga. Isa lang, dalawa lang ang kasama mo, ang bigat na sa bulsa. Di ba? Eh, kaya ako nakaka-travel kasi when I travel alone. Kaya akong mag-travel mag-isa. Kasi wala naman akong ginagastos pang iba. Eh, isipin nyo na lang si VP Sara, pabalik-balik ng dahig. Hindi naman pwedeng sumakay lang ng economy yan. At sariling pera niya yan, ha? Sa tingin ko, hindi naman siguro dapat sumakay ng economy si VP Sara Duterte. Kasi hindi din naman magandang tingnan kung ikaw ay vice president, tapos pupunta ka sa isang bansa, i-inform mo kasi yung bansa na yun eh. Diba? So, hindi naman po ano yan eh, kahit ba sabihin natin it's not official visit, still, ang pangit naman kung may mangyari kay VP Sara Duterte sa ibang bansa. Nagigets nyo? Mapapahiya yung bansa na yun. So, ikaw, kung bansa ka, ay may pupuntang vice president dito, medyo protektahan natin to, ha? Diba? So, ano ibig ko sabihin? Even if personal money ni VP Sara Duterte yun, talagang ubos ang financial ng Duterte. Eh, alam naman natin, hindi naman po, at ayaw din ng mga oligarch kay VP Sara Duterte. That's why, diyan pumapasok si Pastor Kibuloy and his resources ng KOJC. Na alam natin, sigurado tayo, 100% susuportahan niya si VP Sara. Ito napag-alaman ko din to. Nung panahon ni Pangulong Duterte, kampanya, alam nyo ba na, so, di ba, mahina siya from 6 ata siya, 5th or 4th, bago umakyat ng number 1 sa survey. Walang sumusuporta sa kanya. Walang politiko o walang mayaman na sumusuporta sa kanya. Kung hindi yung mga kakilala lang nila sa Davao. Kaya ang laki nung tulong ni Pastor sa kanya. Sa paggamit ng plane. Isipin nyo, sa paggamit ng bus, paggamit ng... Kasi yung campaign ni Pangulong Duterte, talagang matindi nun. We were there. Sa isang araw, 4 na kampanya. Pinakamahina na 2. Pero actually, hindi na ata umabot ng 2, 3, gano'n. Minsan, 4, 5. Para magawa mo na mabilisan yun, hindi ka pwede mag-commercial flight. Kailangan mo talaga ng private jet, private helicopter. Ganun katindi po yun. Eh, nakita yun ng gobyerno. Naku po, patay tayo dyan. Pagdating ng panahon, gagamitin talaga ni VP Sara Duterte itong si Pastor. At sigurado namang tutulong din si Pastor kasi, totoo lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga politiko sumisip-sip sa kanya nung naging presidente na siya, wala naman naibigay na tulong yun eh. Ang nagbigay lang talaga ng tulong nung kay Pastor at naniwala ay si Pastor mismo. Ay, nagbigay ng tulong kay Pangulong Duterte ay si Pastor mismo. Pero dito ka mabibilib. Hindi kumuha ng posisyon si Pastor. Alam mo yun ang unang kinabilibang ko noong una eh. Noong una, alam niyo naman bumabati ko sa KOJC, di ba? Alam niyo yan. Pero isang kinabilibang ko, na alam ko noon eh, kasi I was there eh. Alam ko na tinutulungan ni Pastor Kibuloy si PRRD. Kaya nung nagkaroon na ng nung na-appoint na, inaabangan ko kung i-appoint si Pastor Kibuloy. Kasi inaabangan ko talaga yan eh. Wala ho, hindi binigyan ng appointment. At hindi naman din humingi ng appointment. Ibig sabihin, the health is really health. Para lang sa bansa. Pure health. Unlike the oligarchs, alam naman natin, may hihinging pabor yan. Unlike yung mga politician,
Alam mo, ito lagi nyo observe, yung mga unang na mga na-appoint, iyan po yung pinakamalakihan na bibigay. As a matter of fact, may deal na nga yan eh. Bago pa tumulong yan, akin tong, department of ganito, bago ko to itulong sa'yo. Pag nanalo ka, akin to. May mga ganyan. Nakita natin yan. Dito, sa administrasyon ni Marcos, lahat ng mga posisyon, except lang si E.S. Rodriguez, dating E.S. Rodriguez. Kasi nga, si E.S. Rodriguez, kaibigan talaga, naging kaibigan ni Marcos at naging lawyer niya. Kaya nga, feeling ko doon siya pinagtulungan eh. Kasi, yung mga na-appoint, mga nagbigay ng donasyon kay Marcos noon. Yung mga malaking nagbigay ng donasyon. Yun yung mga na-appoint. Alam nyo, itong timing na to, it's really obvious na ang target nila si VP Sara Duterte. Alam mo, ngayon pa nga lang isipin nyo to Vice President si VP Sara Duterte, napakataas ng ratings niya. Pero bakit hindi pa rin siya sinusuportahan ng ibang mga politiko? Iilan pa lang. One, ikukulong ka. Katulad na nangyayari sa kila Libiste. Ikukulong ka, gagawin ka ng istorya. Pangalawa, financially, lagot ka. Remember, this congressman, these senators, they need funds bago mag-eleksyon. Papansinin mo, bakit sila sumisip-sip kay Marcos kahit dati against naman sila sa mga Marcos? Imagine mo katulad ni Ontiveros, katulad ni si ngiwing congressman, yung Percy ba yun? At itong si Dilima. Di ba mga galit sa mga Marcos? Bakit sila sumisip-sip ngayon? Bakit kapit tuko sila? Aside man sa mahilig sumipsip yung mga yan, maraming dahilan po. At isa na nga po dyan, whether you like it or not, I'm not saying Marcos is bribing them. I do not know. Maybe, but I'm not sure. But one thing I'm sure, yung kanilang funds sa kanilang opisina, distrito, MOOE, mga ganyan, nadadagdagan yan. Yung MOOE nga, di natin alam kung paano bigayan dyan. Yung mga, mga allocation nga, di natin alam kung paano bigayan dyan. Di ba? Nung nakaraang eleksyon, ginamit yung AYEX, tupad, at kung ano-ano pang ayuda. So, ganun din yung gagawin dito. Kaya sila todo-todo na sip-sip. Ganito kasi yan Imagine niyo to This is the scenario on 2028. Halimbawa, ikaw si Dilima o si Ontiveros. Napaka-imposible naman na magduduterte ka. Imposible yun. Suicide yun para sa kanila kasi talagang sira ang credibility nila. Di ba? But they have only one choice. Hindi. Dalawa lang pala ang kanilang pwedeng pagpilian o choices nila. To be with Sara Duterte dahil mataas ang kanyang rating, mataas ang kanyang maging bata ni VP Sara Duterte sa eleksyon, or maging bata ka ni Marcos para may pera ka. Di ba? Yun lang, dalawa lang. Hindi ka pwede mag-independent. Yayariin ka. Yayariin ka talaga. Labanan to ng pera sa 2028. So, sino pipiliin mo dun? Imposible naman na piliin mo si VP Sara Duterte kung ikaw si Ontiveros at saka si Dilima. Imposible mong piliin si VP Sara Duterte. Talagang lalayuan ka ng tao na mga followers nila. Yung mga followers nila, mga Duterte haters talaga yan. So, imposible nilang piliin. So, sino nalang pipiliin at lulunukin nila? Si Marcos. Kaya nga, could you just imagine, for decades, hindi years, decades, binabanata nila ang pink, ang dilaw, kaaway, ang Marcos. Decades po from the time of Cory Aquino, the yellows, talagang galit siyang kay Marcos. Pero bakit nalunok nila ngayon? Di ba kaya nga ang tukso sa kanila, kain tae? Kain suka pala. Nakala silang tae pero kain suka. Alam niyo kung bakit? Kasi they have no choice. Alam naman si Duterte ang kanilang sipsipan para manalo sa 2028. They would rather go sa where the money is. Si Ontiveros, 0.01. Baka tumakbo kang barangay captain, di ka manalo 0.01 ka? Baka pag tumakbo pa yung ibang mga kandidato, mas manalo pa sa kanya So kung ikaw, alam mong talo ka na, talunan ka. Kasi, mamaya explain kung ba talunan yung animal na yan. Talo ka na, alam mo yung talo ka na. Ano pang hahabulin mo? Pera. Yes, money. Kung talo ka na, pero bakit ka pa kakandidato? It's because of money. At may nagsabi nga sa akin, senador, di ko na lang sasabihin kung sino. Sabi niya, na itong mga to, talagang tumatakbo lang. Alam naman nilang matatalo, pero
pinapataas lang nila yung kanilang estado o yung optics. Ano ibig sabihin nun? Kasi ganito yan eh. Walang problema kung matalo ka sa president. Pero sure ka naman sa senador. Sample, sabi nga nila, when you fly, mali. Dali. Ito yan. Lagi ko ito sinasabi nun eh. Nakalimutan ko na. Lagi ko ito sinasabi sa mga mini-mentor ko. Pag ikaw gumawa ng goal, dapat yung goal mo kasing taas ng langit. Para pag bumagsak ka, pabagsak ka sa bubong. Huwag kang gagawa ng goal na ang goal mo ay bubong lang ang akyatin. Bakit? Pag bumagsak ka sa lupa ka bababa. Ulitin ko. Mas maganda yung sa English pero hirap na ako ngayon mag-English. Pero meron akong scarcity ng English ngayon eh. Parang when you aim high, dapat it should be as high as the sky. So when you fall on the roof. Don't aim for the roof. Kasi when you fall in the ground. Same thing with politics. Etong mga politician, anong benepisyo nila kahit alam nilang matatalo sila? One, financial. Kasi kahit papaano, may mga kaibigan silang hihinga ng tulong, mga politikong hihinga ng tulong, kikita sila. Hindi nila gagastusin yung buong buo. Siguro kasi ganyan yung mga yan eh. Gagastusin nila lang dyan, 30%. Tapos the rest, bulsa na. Marami tayong politician na alam na ganyan. Napabalita pa nga, hindi ko na nababanggitin. Pangalawa, pag tumakbo ka ng presidente, matalo ka man, yung ingay ng pangalan mo, kasi mayat-maya, nasa TV ka eh. Pag tumakbo ka ng senador, ang lakas na ng tsansa mo. Sample, Ping Lacson at saka si Soto. Kahit talunan, paulit-ulit sa pagka-presidente, pero sa Senado, sure na sure sila lagi. Kasi nga, gano'n na nagagawa kahit tumakbo kang presidente. Pag natalo ka, mukhang antaas ng tingin sa, tumakbo ng presidente. Kahit hindi nagka-presidente, tumakbo ng presidente. Huwag na lang siya dyan. So, mag-senador ka na lang, mananalo ka. Gano'n, di ba? Yan po ang dahilan. Itong si Ontiveros, kaya bumagsak ng todo-todo yan. Kasi lagi na lang po yung, di ba, merong yung kasaysayan o meron yung history na nagpe-presenta ng peking witness, allegedly, di umano. Remember, yung pinresinta niyang witness laban kay Pastor, na si Karene? Remember hindi po ako nagsabi nito, mismo si Karene nagsabi. Inalok sila ng pera ng office ni Ontiveros. At si Ontiveros mismo ang pumipilit sa kanya na siraan mo, laglag mo si Pastor. Kung talagang loko-loko si Pastor, kung talagang makasalanan si Pastor, hindi ko sinasabing perfecto kung talagang may ginawa siyang kakrimin-krimin, hindi mo na kailangan magbayad ng witness para siraan si Pastor. Darating at darating yan. Ako nga, dinadagsa ako ng email ng mga reklamo ng mga tao patungkol sa isang bagay, patungkol sa isang tao. Ang dami dumadagsa sa akin eh. Ibig sabihin, hindi ko sila kailangan bayaran para siraan itong kumpanyan to, siraan, banatan itong tao na to. Wala nga. Ibig sabihin, talagang kusa yun, lalabas. Anong ibig sabihin nitong allegedly, ina-allege ng witness na siya ay binayaran at hindi lang siya, pati yung kasamahan niya na nananatili hanggang ngayon, as witness daw, binayaran din daw, di umano, allegedly. Yun ang akusasyon. Sabi ko, bakit ganun? Kung totoo yung sinasabi ni Rene, bakit mo kailangan bayaran ng isang tao para siraan ng isang tao? Di ba kung tarantado naman yung tao na yan, kung talagang kriminal yung tao na yan, kahit di ako bayaran, babanatan ko yan eh. Kung ako nagawa na ko niyan ng kasalanan, halimbawa lang ako, inabuso ako niyang tao na yan, hindi mo ako kailangan bayaran. Ako mismo magdedemanda sa husgado. Pupunta talaga ako. Hindi, demanda ko talaga yan. Pahihirapan ko yan sa buhay niya. Again, because may atraso sa iyo eh. Pero bakit mo kailangan magbayad? Allegedly, di umano. Doon kay Karen eh. Kasi nga, alam mo na wala namang ginagawa yung tao. And nahuli ka dito sa mismong statement mo na gusto mong tumigil ang impluwensya ni Pastor. Nahuli ka sa bibig. Sabi nga, ang isdang pangit, ang isdang bulok na, nahuhuli sa bibig yan. Tapos sasamahan mo pa nito ni Dilima, isa pang bulok yan. Alam mo, ito si Dilima kasi nakulong nung panahon ni Duterte dahil sa drug war. So, sobrang bitterness niyan sa mga Duterte. Sobrang bitterness niyan. Ilang beses ininsulto ni Pangulong Duterte yan eh. Pero remember,
war on drugs yun. Ibig sabihin talagang, di ba, mga akusasyon sa kanya nun, siya mismo ang kasama ng isang drug lord. As a matter of fact, may documentary nga na ganyan eh. Di ba? Tapos sabi pa yung nagdo-documentary, foreigner, sabi pa nung foreigner, kung sa bansa namin yan, may picture ka, kasama mo yung isang drug lord at itong Secretary of Justice, si Dilima yun at that time, sigurado magre-resign na yan. O kaya siguradong sisibakin na yan kung sa bansa namin yan. Kasi mantakin mo, nagpa-party sa loob ng bilibid kasama yung di umanong alleged drug lord. At sino nagmalaki? Sino nagsabi nun? Hindi yung kung sino-sino. Yung mismong drug lord. Pinakita niya pa, proud siya na may picture sila. Yun ang dahilan kung ba't siya nakulong. Pero yet, binibintangan niya si Pangulong Duterte. Kaya, bakit pumapasok ngayon si Dilima at si Percy? Si Dilima kasi talagang may bitterness yan sa mga Duterte. Talagang ano yan, sama ng loob niya, mantakin mo, makulong ka. Wala kang sanay pa naman yan sa may driver. Anong ginagawa niya ng driver mo? Anong ginagawa niya? Sanay pa naman sa may driver yan, di ba? So, syempre, ewan ko kung may conjugal visit dun, hindi ko sure. At saka, ang alam ko kung conjugal visit, sa mga asawa lang. Hindi ako sure, kung pati driver, pwedeng pumasok dun. Adiri, hayop. Eto namang isa, si Percy. Di ba? Si Percy naman, kasi mga tandaan nyo mga bata yan ni Risa eh. Bata yan ni Risa, ito yung mga may left-leaning eh. At talagang galit na galit yan sa mga Duterte at Duterte supporter. Para makabawi sila sa mga Duterte at Duterte supporter, talagang sasawsaw sila sa issue. Alam nyo, Dilima at Percy, huwag nyo nang sawsawan. Mag-concentrate na lang kayo sa palpak ninyong mga presentation sa impeachment trial. Porket nabobor na yung tao sa inyo, sumasawsaw na kayo. Kasi ganito nangyayari sa impeachment eh. Kwento ko lang ng bagay. Sa impeachment, maraming yung goal nila na siraan si VP Sara Duterte, kahit pa paano na-trigger sa tao. Tapos, ang lagi tuloy labas sa media is magkalabasan na. Ito lagi sinasabi, kahit yung mga kakilala ko na hindi naman mahilig sa politika, magandang harapin na daw ni VP Sara Duterte. Magandang patunayan niya na. So, paano mangyayari yon? Through impeachment. So, ano na sila? Focus na sa impeachment. Kaya nung unang mga araw, sobrang daming nanunood sa impeachment. Talagang iniintay nila yung pasabog na sinasabi nitong prosecution noon pa man. Nila Dilima, may pasabog kami, may mga ganito kaming. Tapos pagdating doon, asan yung pasabog? Wala. Wala yung pasabog. Kasi, ang dapat patunayan ay kung nagamit ba yung confidential fund at binulsa pa ni VP Sara Duterte. Yun ang dapat patunayan. Hindi yung kung may confidential fund ba si VP Sara Duterte. Alam na natin may confidential funds. Ang tanong, patunayan mo. Yun yung impeachment eh. Patunayan mong binulsa ni Vice President Sara Duterte yung pera. Yun dapat ang kanilang ilalabas na pasabog, yung witness. Wala. O sino pa? Yung mga nasa threat. Dapat patunayan mo na talagang may plano. May planong patayin ni VP Sara Duterte si Marcos. Paano mo patutunayan yun? Dapat may mga elemento. Dapat makilala mo si John Wick. Di ba kailangan mo? John Wick ba yan? O tama. Dapat makilala mo yung sino yung tao. Lahat ng mga pinresenta nila doon sa grave threat kuno, katulad ni Matibag, wala kaming personal knowledge. Hindi namin alam. Yung ibang NBI, hindi rin po namin alam. Hindi nga kami sure eh. Hindi nga namin nabasa. Hindi nga namin napanood. Lahat sila ganun. Wala po silang personal knowledge. Kaya alam mo mga kababayan, dahil sobrang pabagsak na impeachment, kailangan nila ng new issue. Ito po yung new issue na yon. Yung new issue na yon ay tanggalin natin ang mga susuporta kay VP Sara Duterte sa 2028. Hindi man natin siya matanggal as a as a presidential candidate. Di ba? Dahil sa impeachment, palpak yung impeachment nila eh. Tanggalin na lang natin ang lahat ng susuporta sa kanya, including and the very one who can really deliver and will deliver a campaign na nationwide at matinding suporta, si Pastor. Alam mo, madali kasing if you have different faith, madaling ikondena si Pastor. Iisipin mo, kulto naman niya, kaya okay lang. Maraming mga Duterte supporter na hindi pa kumbisido kay Pastor eh.
Pero napatunayan natin, mga kababayan, napatunayan ito nating nakaraan. Ilang beses yung pinababaligtad si pastor, hindi ho siya bumaligtad. Alam mo, ang daling sumipsip eh. Ilang beses na inalok ang SMNI, sumipsip lang, wag nang bumanat kay Romualdez. Malaya na to si pastor. Malaya na ang SMNI, tuloy-tuloy na sa programa. Pero may paninindigan kasi yung tao eh. You have to give that credit to him. Oh, okay, you do not believe on his doctrine. It doesn't matter. I mean, kailan nyo ba tinanong ang doktrina ng isang senador o ng isang tao para paniwalaan siya sa kanyang politika? Inalam nyo ba kung anong mga relihiyon nito ni Ontiveros o kaya yung iba pang mga... Hindi eh. Inalam nyo ba, hindi, halimbawa, we're supporting Marcoleta. Inalam nyo ba ang doktrina ng Iglesia ni Cristo para suportahan ng mga Katoliko? Magkaiba kayo ng doktrina. Remember, magkaiba kayo ng doktrina. Oh, bakit nyo sinusuportahan si Marcoleta? The same thing with Pastor. Magkaiba rin kayo ng doktrina. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.